Magandang araw sa inyo. Bago tayo magsimula, isang babala muna. Ang story na ito ay may kasamang nakakadistorbong mga detalye. Kung madali kang maapektuhan, maaring hindi ito para sa'yo. Pero kung handa ka sa isang madilim at tunay na misteryo, manatili ka. Dahil itong kwento ay siguradong mag-iiwan ng marka sa isipan mo. Ngayon, kung mahilig ka sa kakaiba at misteryosong mga kwento, nasa tamang lugar ka. Kaya kung interesado ka, pakiclick ang like at subscribe sa channel at i-turn on ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga susunod na uploads. Simulan na natin. Ang trahedyang kumitil sa buhay ni Justin Valdez. May 19, 2018, isang karaniwang Sabadong hapon sa bayan ng Enniskerry, Ireland. Ang panahon ay banayad, malamig ang simoy ng hangin at ang paligid ay tila payapa. Para bang isang normal na araw na wala namang masamang mangyayari. Ngunit para sa isang pamilyang Pilipino, ang araw na ito ang magiging pinakamasakit na kabanata ng kanilang buhay. Ang buhay ng pamilyang Valdez. Sina Teresita at Danilo Valdez ay mga Pilipinong lumipat sa Ireland upang makahanap ng mas magandang kinabukasan. Katulad ng libu-libong OFWs, iniwan nila ang Pilipinas para bigyan ng mas maliwanag na hinaharap ang kanilang anak. Sa Ireland, si Teresita ay nagtatrabaho bilang housekeeper at si Danilo naman ay groundsman sa isang malaking company. Sa kabila ng pagiging malayo sa sariling bansa, natuto silang mahalin ang lugar. Dito sila namuhay ng tahimik at dito rin nila pinalaki ang kanilang nag-iisang anak na si Justin. Si Justin ay isang mabait, mahiyain, ngulit masayahing dalaga. Nag-aaral siya ng accountancy sa IT Talag at bukod pa roon ay may part-time na trabaho bilang waitress at care assistant. Kahit abala, laging may oras para sa kanyang mga magulang at sa kanyang kasintahan. Kilala siya bilang masunurin at mapagmahal na anak. Ayon kay Teresita, hindi siya humihingi ng kung ano-ano. Masaya na siya kahit simple lang. Ang mahalaga sa kanya ay magkasama kami. Hapon na nang mag-text si Teresita sa anak. Anak, pakibili ka naman ng tinapay pauwi. Isang simpleng bilin lang, isang utos na halos araw-araw ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga anak. Hindi niya inakala na iyon na pala ang huling mensahe na matatanggap niya mula kay Justin. Galing siya sa immigration appointment at sa gym bago siya dumaan sa tindahan. Matapos bumili ng tinapay, sumakay siya ng bus pauwi. Bandang 5:30 ng hapon, bumaba siya sa bus stop at nagsimulang lumakad. Tahimik ang kalsada, ngunit may isang sasakyang nakasunod sa kanya, isang itim na SUV. Bigla na lang huminto ang SUV. Bumaba ang isang puting lalaki at sa harap mismo ng ilang nakasaksi ay sinuntok niya si Justin at pilit itong sinakyan sa sasakyan. Nakita ng ilang tao si Justin na umiiyak at kumakatok sa loob ng SUV, humihingi ng tulong. Naiwan sa kalsada ang kanyang bag na may lamang tinapay at ang kanyang cellphone na nadurog. Agad na tumawag ang mga saksi sa pulis. Para sa bayan ng Enniskerry, ito ay isang nakakagulat na eksena. Hindi nila inakala na sa kanilang matahimik na komunidad ay maggaganap na daylight abduction. Samantala, sa bahay ng pamilyang Valdez, nag-aalala na sina Teresita at Danilo. Hindi sumasagot si Justin sa kanilang mga tawag. Habang lumilipas ang oras, lalo silang kinakabahan. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, dumating ang pulis sa kanilang pintuan at ibinalita ang pinakamasamang balita na maaaring tanggapin ng magulang. Ang kanilang anak ang biktima ng kidnapping.
Kinabukasan, mabilis na natukoy ng pulisya ang sasakyan gamit ang plaka base database ng mga vehicle. Ang may-ari nito ay si Mark Hennessy, 40 taong gulang, may asawa at 2 anak. Sa unong tingin, isa siyang ordinaryong tao. May trabaho, may pamilya, at walang record ng malaking krimen. Ngunit sa likod ng kanyang imahe, mayroong ibang anyo. Baon siya sa utang, gumagamit ng droga, at madalas maghanap ng babae online. Ang araw na iyon, tila bigla na lang siyang nagdesisyon na gumawa ng krimen. Isang krimen na magbabago sa buhay ng pamilyang Valdez magpakailanman. Ang engkwentro. Pagsapit ng gabi ng May 20, natuntun ng pulisya ang sasakyan ni Hennessy sa isang industrial estate. Kaagad nilang pinalibutan ito. Sa loob, nakita nilang si Hennessy ay may hawak na kutsilyo. Ayaw niyang sumuko. Sa tensyonadong sagupaan, isang pulis ang napilitang bumaril. Tinamaan si Hennessy at agad siyang namatay. Ngulit nang suriin nila ang sasakyan, wala si Justine. Ang tanong ng lahat, nasaan siya? Buhay pa ba siya? Kinabukasan sa loob ng kotse ni Hennessy, natagpuan ng pulisya ang isang maliit na papel. Nakasulat dito, "Sorry," at Puck's Castle. Agad na nagpunta ang mga otoridad sa lugar na tinutukoy. Isang masukal na kagubatan malapit sa isang lumang guho na kilala bilang Puck's Castle sa Dublin. Doon, matapos ang matinding paghahanap, natagpuan nila ang katawan ng isang dalaga. Siya si Justine Valdez. Ayon sa autopsy, ilang oras lang matapos siyang dukutin, siya ay sinakal hanggang mamatay. Sa loob lamang ng maikling panahon, nawala ang kanyang buhay sa kamay ng isang estranghero na wala namang koneksyon sa kanya. Para kina Teresita at Danilo, gumuho ang kanilang mundo. Ang anak na siyang dahilan ng kanilang sakripisyo sa ibang bansa. Ang rason ng kanilang pagsusumikap ay nawala sa isang iglap. Parang hindi totoo. Parang bangungot, ani ni Danilo. Ibinalik ang labi ni Justine sa Pilipinas upang doon siya ilibing. Sa mga gamit niya, natagpuan ng mga magulang ang isang sulat na isinulat niya noon pa, isang pasasalamat sa kanilang sakripisyo at pagmamahal. Ang liham na iyon na puno ng mga salitang "Salamat Mama at Papa" ang nagsilbing huling alaala ng isang anak na puno ng pangarap at pagmamahal. Ang epekto. Ang pagkamatay ni Justine ay nag-iwan ng matinding sugat, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa komunidad ng Ireland. Isang bansang nakilala sa katahimikan ay biglang nagising sa katotohanang kahit sa gitna ng araw ay maaari pa ring mangyari ang pinakamadilim na trahedya. Para sa mga Pilipino, lalo na ang mga nasa abroad, nagsilbi itong paalala na ang bawat araw kasama ang pamilya ay mahalaga dahil sa isang iglap ay maaaring mawala ito. Ang alaala. Si Justine Valdez, isang simpleng dalaga, isang mabait na anak, at isang batang may pangarap. Hindi na maibabalik, ngunit ang kanyang kwento ay patuloy na isasalaysay. Isang kwento ng pangarap na naputol, ng pag-ibig ng mga magulang na hindi matitinag, at ng alaala na mananatili magpakailanman. Kung nagustuhan mo ang kwento ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-turn on ang notification bell para updated ka sa susunod naming mga true crime stories. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!